Good morning. Kumusta kayo? Salamat po sa pagiging bahagi ng ating election coverage. Ito pong eleksyon, unahin na po natin yung national position sa pagkasenador. Kumpara sa mga nakarang eleksyon, parang mas may mix ng mga tumatakbo mula sa iba-ibang mga partido. Ano po yung inyong pagtingin sa resultang ito? At ito po ba ay indication ng any shift sa ating political situation ngayon? Bagamat nga inaasahan nga natin tulad sa mga nakarang electoral cycles na yung mga pre-election polls, no, eventually no, yung naging resulta naman talaga na sa ating senatorial polls ay sumasalamin nga sa mga polling, no, bago yung eleksyon. Kikita natin ngayon na kahit papaano mayroong ng pagkasalamin ng pre-election polls, pero mayroong mga ilang mga sorpresa tayo nakita. Yung nakikita nga natin yung pangalawa ngayon sa count, no, si Bam Aquino, na nung mga pre-election polls ay hindi nasa 12 mga posts. Ganun din si Kiko Pangilinan na ngayon nata ay nasa number 5 or number 6 sa count ngayon. Kaya makikita at meron din mga ilang mga pangalan na hindi pasok sa pre-polls, pero mukhang pumapasok na rin ngayon. So, makikita natin na bagamat hintayin pa natin, no, matapos talaga mangyari ngayong canvassing, mukhang may mga pagbabago nga nangyayari, at least no, nakikita natin sa resulta ngayon. So, Dean, saan yung fa-factor into yung ganitong mga sorpresa? Well, isa siguro natin sa ating masasabi, nagkaroon ng pag-aaral ang mga iba't ibang mga pamantasan nito bago magkaroon ng eleksyon. Ano? Isa nga na sinasabi na mula sa lumalabas na resulta sa aming mga pag-aaral, ang pananaw talaga ng mga tao, dahil merong hindi masyadong paningin natin sa mga constituent, mukhang merong mga pagbabago rin na naisip lang gawin. No? So, at least, alam naman natin sa bawat electoral cycle, minsan mabilis lang ang yung hindi na masyado naalala nga ng mga Pilipino ang mga nakarang resulta. So, at maraming mga bagong botante nga ngayong electoral, 60% nga ng ating mga botante ngayon ay young voters. No? So mukhang kahit pa paano, may kita nga na pagnanais na rin ng konting pagbabago. No? Although, alam natin na marami pa rin pangalan na nasa Senado ngayon na lumalabas ay mga dati na rin mga politiko. Sabi mo, mahalaga ang Senado kasi magiging judge sila sa darating na impeachment trial. Oo, kaya lumalabas nga ngayon, di ba, mukhang may mix nga ng mga pangalan ngayon na pumasok mula sa iba't ibang mga kampo. So merong ilan from the Marcos camp, from the Duterte camp, and then from the opposition camp. No? So mukhang magiging interesante nga kung ano magiging impact nito sa darating na impeachment at ganun na rin sa legislative process sa mga darating na Sabi nila, Dean Tuanyo, na ang midterm elections, lagi po yan referendum on the current administration. So sa nakikita po ninyo na so far, no, based on our partial unofficial tally na resulta, anong masasabi nyo tungkol sa resulta ng referendum? Ano tingin nyo yung pakiramdam ng tao tungkol sa administrasyon? Anong masasabi nito tungkol doon? Although nga masasabi nga natin before the elections nga mukhang may lumalabas nga na dahil nga alam naman natin, di ba, nakulong si Presidente Duterte, may konting sympathy vote na nakita natin sa polling, no, pre-election polling. Pero lumalabas pa rin, marami pa ring mga kandidato mula sa administrasyon ay nakapasok pa rin, no. Tapos pero in a sense meron paling konting may konting yearning, no, for better governance, no, kasi nakita natin na bumagsak nga ang satisfaction rating ng current administration. Kaya itong mga kandidato ay nakapasok.